Hello mga katropa, kamusta na kayo? So, for today's video mga tropa, story time lang muna tayo mga tropa. Okay, ano yung story time natin? So, yung story time natin mga tropa is, ibabalita ko sa inyo, na 1 month na from today. So, from March 13 to ngayon ay April 13, itong sinushoot nating video na to. So, 1 month na since I left yung corporate job ko for almost 15 years. Started doon sa company na yun ng May 2011. So parang 2 months akong nag-training lang. Ano-ano lang yung ginawa ko. Sa 2 months, pinaseld ako ng July. So kaya July pinaka yung parang onboarding ko doon. Onboarding! Sa July ako pinasweldo. So, from May, June, so July. Yun. So, yung 2 months ko is allowance lang siya. Or yung tinatawag namin ER. Wala na ako dun. So, last day ko ng March 13, kaya 1 month na ngayon. So, sinushoot natin tong video na to. Today is April 13, 2026. Ngayon, ay isa na akong full-time content creator. Pero, nagtatry akong mag-apply for a BA position or virtual assistant or any work from home job para matutukan ko pa din yung content creation natin. So, gusto ko siyang kasing paglaanan ng oras. Yan mga tropa, yun yung story time natin ngayon. So, bakit nga ba ako nag-resign dun sa almost 15 years kong job? Bakit ako umalis? Kasi hindi na kayang pantayan nung salary ko, yung stress level or yung toxic level na nare-receive ko. So, parang kung ito yung salary ko, parang yung toxic or stress level is nandito na siya. O, lagpas na. Di nyo na makita sa screen. So, ganun siya. So, hindi niya na kayang tumbasan. Yung, kumbaga, hindi na kayang bilhin or i-equal ng nare-receive nating compensation. Yung toxic and stress nung trabaho. Okay, yung trabaho itself, hindi siya mahirap. Okay, hindi madali, pero hindi din, kumbaga, hindi siya toxic. Yung toxic is yung ghost. So, wag na natin pag-usapan. So, yun, no? Bali, basta, kumbaga, yung environment na kung nasan ako is okay yung mga katrabaho ko, pero yung ano is hindi. Basta ang hirap ikwento, diba? Kaya hindi, kahit malaki na yung sweldo ko doon, is kinibap ko siya para sa sarili ko. Hindi madaling desisyon kasi breadwinner ako, diba? So, parang ang dami mo consideration bago ka mag-resign. So, pero yun, kakayanin naman. So, isang buwan na since wala akong trabaho, pero kinakaya ko pa din. So, paano ko kinakaya? Hindi ko din alam. So, araw-araw ay sinusubukan lang natin mag-apply, pasa lang ng pasa sa mga online. Then, everyday then is gumagawa ko ng content, gi-edit. So, may routine akong ginagawa since nag-resign ako. So, yung first week ko, konting kwento lang ulit. March 13 nag-end, which is Friday yon. Then, the whole week nung afternoon, is as in wala akong ginawa. In-enjoy ko muna yung 1 week kong, kumbaga tinatawag namin yan doon, freedom. Kasi kami lang nakakalam ng stress namin. So, pagka nakawala ka na, as in last day mo na, lagi ang sinasabi namin is Happy Independence Day. Sa ganun siya. In-enjoy ko lang muna yung isang buong linggo na hindi ka gigising na maaga, hindi ka papasok, hindi yung feeling mo na gigising ka pa lang ng Lunes, pini-wish mo na agad na Friday na sana, ganyan. Tapos papasok ako ng maaga, pero tumatambay lang muna ako sa canteen or dun sa 9th floor. Tapos pababa ako sa 7th floor kasi sa 7th floor yung office namin. 7th floor naman 7:58, ganyan, 7:57. Kasi 8 o'clock yung time namin eh. So, yun. Hindi na ako nag-spend ng sobrang habang hours sa office namin. Ganon na yung, kumbaga, silent quitting ba tawag dun? Yung parang dinidetach ko na yung sarili ko sa company. Ganon yung, niya sa akin. Kumbaga, sa mental health ko. Ganon yung, nandun ako sa level na yun. Pagka, buong isang linggo, yan, wala akong ginawa. As in, nag-edit ako ng mga videos ko, yung mga hindi ko pa na-edit before na sobrang tagal na na-shoot, pero hindi na-edit, in-edit ko yon. Then, the following week, 2 weeks na is, na Taiwan naman kami. So,
So, another 1 week yun. Then, after 1 week nun, pagbalik ng Taiwan, yun na, start ako sa routine ko. Gising ako ng 8, then almusal, ganyan. Then, apply ako sa umaga, as in buong morning hanggang lunchtime. Pasa lang ako ng pasa. Then, sa hapon, hanggang gabi is editing ko na yun. So, consistent pa naman ako ngayon na may 1 day post ako sa YouTube. Then, sa TikTok is 2. Isang sayaw sa umaga, tas tutorial sa gabi. Same sa FB. So, ganun yung routine ko. 1 month na since nawala ako doon sa corporate job ko. So, ano yung gusto kong sabihin sa inyo na gusto kong i-take yung mga katropa is, hindi madaling decision yung pagre-resign. Pero, ang dami nyo i-consider dapat, diba? At lalo na yung mga breadwinner dyan. Pero, kung hindi na kaya ng sarili mo, lalo na yung mental health nyo mga tropa. Maraming trabaho na nag-aantay dyan sa labas. Okay, hindi lang yan yung kumpanya na available para sa iyo mga tropa. Sabi, yes, mahirap mag-apply kasi ang dami nyong nag-a-apply, 'di ba? Pero tiyagaan nyo lang. Huwag kayong mag-give up. Meron kang mapupuntahan mga tropa. Diskarte lang. Hindi naman porket hindi ka natanggap dito, hindi ka na matatanggap sa iba. Or baka naman, hindi ka talaga pang empleyado. Pwede kang dumiskarte na affiliate yan, online selling. Diba? Ang daming ways para mabuhay mga tropa. So, hindi lang sweldo yung magbubuhay sa'yo. Don't feel bad na pag hindi ka natanggap is ikukumpara mo na yung sarili mo sa iba na buti pa sila, kawawa naman ako, hindi ako matanggap-tanggap, ganyan. Huwag mong ikumpara yung progress mo sa progress nila. May sarili kang step or may sarili kang ways to succeed. Alam mo yun, parang iba yung idadaanan mo sa dinaanan nila, pero isa lang yung pupuntahan nyo, yung top, yung success. Sana nagigets nyo. So, gano'n lang yung mga tropa. Hindi porket yung iba is 1 week lang na hire na ikaw dapat ganun din. Hindi ganun yung buhay eh. Diba sabi nga nila, life is unfair. Wala, ganun talaga. Kailangan mong pagdaanan, kailangan mong magtiwala mga katropa. Magdasal ka, humiling ka, pero gawa ka ng paraan para makarating ka doon sa hinihiling mo. Hindi yung nagdasal ka tapos na reject ka, is give up ka na. Hindi ganun mga tropa. Ang gusto ko lang sabihin na i-consider nyo yung sarili nyo. Yung mga breadwinner kasi is bago ako nag-resign mga tropa, yung 10 daliri ko sa kamay is kulang sa isama nyo na yung pa ako na daliri para mabilang kung ilang beses na ako nagtangka mag-resign. Pero sa tuwing kinakausap ako is hindi na pupush kasi ang daming dapat i-consider. Parang ngayon gusto ko kasi malayo ko na talaga, pero pag kinausap na ako, may isip ko yung anong ipapakain ko sa pamilya ko, ano yung pambabayad ko sa kuryente, bahay, ganyan. Ang dami, diba? Pero wala, andun na ako sa point na sige, risk ko na to kasi hindi na kaya ng utak ko. Mas malaking hirap pa yung mangyayari kung magtatagal pa ako. Kailangan nyo lang ng support system mga katropa na may mag-support sa'yo na sige, okay yan, gawin mo yan. Tapos basta gawin mo lang kung ano yung dapat na gawin na hindi ka matenga na wala kang work. Parang gano'n. Basta ako kasi ang ginawa ko sa lahat ng resignation ko, ito lang yung resignation ko na alam ng pamilya ko. Kaya ang dami kong resignation talaga na sarili ko lang. Kasi sarili ko lang din yung consider ko. Kung na bad trip ako, papasa ko resignation. Kaya parang emotion lang yung parang pasihan. Pero ito talaga is hindi. So kaya feeling ko, kaya din siya na push. Kasi ito na siguro yung tamang panahon din para umalis na din talaga ako. Kasi dami ko ng resignation is hindi natutuloy kasi kinakausap ko, which is itong last is wala na eh. Sobrang smooth na nung resignation ko. Feeling ko yun na talaga siya. Kaya take nyo lang yung risk para sa sarili nyo. Okay, hindi kayo selfish dahil ginawa nyo yun. Mas selfish kayo kung may mangyayari pa sa inyo nang dahil nagtiis pa kayo ng mas matagal. So, kailangan nyo din isa-alang-alang yung sarili niyo mga tropa. Yun, babalitaan ko kayo sa mga ganap kung gaano katagal. So ako 1 month na ako nagtatry. May mga in-applyan, may na-reject, may inaantay. Balitaan ko kayo kung gaano katagal bago tayo makaland ng success dito sa sa VA or
itong pinaplano ko, may pinaplano ko para sa content creation natin. Kung alin ang sumakses mga tropa, babalitaan ko kayo. Okay, baka sabihin nyo, content creator ka kasi, kaya may lakas ng loob ka mga tropa. Wala akong kita dito sa YouTube channel ko. Okay, na-monetize ako ng 2019. So, sabihin nyo ng 2019, 2026 na, 4 na beses pa lang ako sinusweldo mga tropa. Okay, o bilangin nyo ilang taon yun. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. O diba? 7. No, wag na natin kasi hindi pa isang taon ngayon. 6 years. 6 years pero 4 na beses pa lang ako sinusweldo. Yung sweldo na yon, yung unang sweldo is 4,900 something. Sumunod na sweldo is nasa 5,100. Okay, tapos yung pangatlong sweldo parang nasa 5,200 yata, ganyan. So, yung pinaka-last ko is nasa 5,600 kasi malakas ang pataas ang dollar nun. Parang last sweldo ko yung is February. Ngayong February 2026. February 24, pumasok yung sweldo ko, 5,600. So, ngayon mga tropa, yung pinakamalaking naantay kong sweldo is hindi galing kay YouTube. Galing kay Shopee. Pero, may connection si YouTube. Kasi, parang may onboarding process si Shopee affiliate na kung magpo-post ka ng link ng Shopee papunta kay YouTube, is bibigyan ka niya kung ma-meet mo yung number of videos na may link. So, na-meet natin yun, kaya inaantay natin pumasok. So, hanggang ngayon, di pa pumapasok kasi March 26, nag-email sila sa akin na okay na daw yung sa onboarding ko. So, iki-credit na lang yun. Inaantay na lang natin yun. So, yun yung pinakamalaking papasok na sweldo sa akin. Pero hindi ko pa alam kung kailan. Pero hanggang ngayon, so March 26 yun. April 13 ngayon. Pero pinapanood nyo to ng April 14 mga tropa. Si-edit ko pa to. So yun, April 13 ngayon is wala pa. Ngayon, bini-video natin, sinushoot natin tong video is wala pa, hindi pa nakikredit. Huwag nyo isipin na dahil content creator, vlogger, or anything, kaya malakas ang loob ko. Hindi mga tropa. Yung ipon ko is good for 1 month lang. Sinabi ko din yung sa ate ko na 1 month lang yung sweldo ko na naipon ko. After 1 month, hindi ko na alam. Kaya din sinisipagan ko din na kailangan by May is meron na akong nasisimulan. Kaya yung target ko din talaga dito sa content creation ko na ginagawa ko ngayon is May mag-start na din ako doon sa naiisip ko, which is sinisimulan ko naman siya. Hindi pa lang siya kasi kailangan mong mag-prepare ng mga content bago mo magawa yun eh. So, ganun kasi sa content creation. So, yun mga tropa. Yun lang naman yung gusto kong sabihin sa inyo. Sa mga gusto na mag-resign. Pero hindi kaya, hindi pa sa tamang panahon. Huwag nyo din ipilit. Siyempre, isipin nyo rin muna, consider nyo lahat ng dapat i-consider, isipin nyo lahat ng dapat nyong isipin. Pagka okay na at feeling nyo kaya nyo na talaga at hindi na kaya na kung ano yung nare-receive mong money dun sa trabaho mo, okay yun, i-give up mo na mga tropa. Hindi worth it. Kung gaano kalaki. Yung sweldo ko malaki talaga mga tropa. Sa ina-applyan ko ngayon, madalang kung may 10 akong ina-applyan, siguro mga 3 lang dun yung kapantay ng previous sweldo ko. Which is okay lang sa akin mga tropa. Basta hindi na ganun ka-toxic. Kaya nyo yan. Kaya natin yan. So, update ko kayo sa next kung ano mangyayari, kung gaano katagal. So, kapit lang kayo. So, abangan nyo lang yung mga extra tutorials natin na ilalabas ko. And yung plano natin dito ngayong May. Abangan nyo lang yung mga tropa. Ayun, sana may matutunan kayo dun sa gagawin natin sa May. So, dyan lang kayo mga tropa. Huwag kayo mag-unsubscribe. Yan. Yan lang kayo mga tropa. Panoorin nyo lang yung mga videos ko at i-share nyo mga tropa, no? Kasi para mas maraming maabot yung video natin, para mas matulungan sila. So, kasi hindi naman earning tong channel natin. Kaya gumagawa tayong ibang ways para mag-earn. Yung tulong nyo sa akin na is i-share nyo yung video natin para hindi lang ikaw, marami pa kayong iba na maabot na matulungan din ng mga videos natin. Okay? So, see you in my next vlog. Always stay positive. Always enjoy life. Because life is short. Bye!